Magandang araw po. Andito na naman po tayo sa ating latest adventure. Ngayon po ay pupuntahan natin ang sikat na windmill ng Pililla, Rizal. Tara na po. Bali, ngayon po ay binabagtas na po natin yung papuntang windmill po. Kaya stay tuned lang po kayo at mamaya po nandun na po tayo sa windmill. Bali, yung windmill po pala na ito ay hindi lang po na nakatulong sa mga tao dito bilang source ng kanilang kuryente. Nakatulong din po ito para sa kanilang turismo. Nakilala po itong lugar na to at naging paraan para maging attraction po doon sa mga turista na pupunta dito, kasi po talagang pag nakita nyo po yung windmill is magiging po kayo, ma-amaze po talaga kayo pag nakita nyo siya. Saka po, bago kayo makapunta dito sa windmill, doon pa lang po sa mga daraanan po niya na kalsada po ay magaganda na po ang tanawin. Bali, pangalawang beses na po namin pumunta dito. Nung pumunta kami siguro mga 2017 po yata or 2016, talagang hindi pa ganun kaganda dito yung daanan. Saka hindi pa puntahin po. Ngayon po kasi ang laki na po ng pinagbago ng kalsada. Bali, nung pumunta po kami dito, ang tinahak po namin na ruta ay ang Antipolo Teresa Morong Rizal. Kasi po dun po sa may Manila East Road, dito sa may Binangonan Rizal, ay medyo mabigat po ang daloy ng trapiko dahil may mga daraanan pa mga bayan tulad daw ng Taytay, tulad ng Angono. Medyo po makipot po ang kalsada po dyan. Bali, natatagpuan po ang wind farm sa may barangay Halayhayin sa bayan po ng Pililla. Nung pumunta po kami dito, meron pong 27 wind turbines. Hindi ko lang po alam ngayon dahil dati po kasi nung pumunta kami dito, pwede kang pumunta sa kabuuan po ng wind turbines. Ngayon po may designated area na lang po na pwede mong mapuntahan, unlike before po na mas marami kang malalakaran po.
Yung makikita nyo po pala na view deck dyan, ayan po, yung view deck na yan, bali yan ay ginagawa pa po. Dinaanan din namin yan, huminto po kami. Chinek namin kung pwede pong pumunta, kaso wala pa po, sarado pa po siya. Pero pagka natapos po yan, isa po yan sa pupuntahan ng mga kababayan po natin para mas makita yung kabuuan po ng Laguna de Bay. Paalaala lang po sa mga pupunta rito at hindi pamilyar sa daanan. Ang daanan po kasi na ito ay kurbado po at kaya maging alerto po sa mga sasakyan na ating kasabay upang maiwasan po natin yung aksidente. Bali ito pong dinaanan namin na ito noon ay ano pa lang po ito ay rough road pa po. Pero ngayon po is sementado na po. Nung pumunta ko kami dito noon, wala pa pong parking fee. Ngayon po is may parking fee na po na 30 pesos. Doon po sa mga kababayan po natin na nagnanais na makakita po ng windmill, pwede po tayong pumunta dito sa may Villa Rizal. Mas makakatipid po kayo kung pupunta po kayo dito kesa po dun sa Ilocos. Mas malapit po kasi ito sa Metro Manila po. Pero kung may budget naman po kayo, why not po, pwede po tayong pumunta sa may Ilocos Norte. Bali yung disenyo po pala ng windmill na ito ay mas nakaka-attract po siya ng hangin tuwing Oktubre hanggang Marso po, tuwing panahon po ng anihan season po. Dapat ka?
naririnig nyo po na sounds po yun ng wind turbines. Medyo maingay po yung sounds niya na parang alam niyo po yung tunog ng electric fan. Isipin nyo yung malaking electric fan na gano'n ang tunog. Kaya medyo mamamangha po kayo pagka nakapunta po kayo dito sa windmill ng Peter de Rizal. Pagpasensya nyo po yung yung boses ko at medyo po parang hindi maintindihan kasi medyo mayroon po akong sipon, kaya natural po na yung pananalita ko is medyo naapektuhan po. Kaya po itong video na po na ito is parang ilang araw ko na rin po ginagawa. Gawa po na hindi rin po maganda yung pangangatawang ko tsaka yung boses ko. Okay po, maraming salamat po. Mapapansin niyo po kung tayo ay naglalakad naririnig niyo po yung lakas ng hangin. Bali dito po kasi sa pinakamataas na parte kung saan kaya nandito po yung wind turbines, talagang open area na po siya. Tanaw na po yung lawa ng Laguna at saka yung mga syudad mula sa Metro Manila po is tanaw na rin po dito. Bali noon po pala natatandaan ko po nung unang punta namin dito, kahit saan ka po pwedeng magpunta kasi dinidevelop pa siya. Ngayon po naging private na po yung ibang area. Ngayon ay may mga designated area na lang na pwede kang lakaran o puntahan. Unlike before po is malaya kang nakakapunta dun sa mga wind turbines.
Sa paligid nga po pala, meron pong mga nagtitinda ng mga souvenir, may mga pagkain, may mga alkansya, mga suka po na ibinebenta. Paalaala nga po pala, wala pong signal dun sa taas. Minsan po may mga area na nagkakaroon ng signal, pero dun po sa mismong windmill po is wala po talagang signal. Dito po pala sa area na to ay may matatagpuan po kayong mga camping site. After namin pumunta ng Pililla Rizal ay bumalik na po kami ng Cardona Rizal.
Bali, nasa area na po kami ng Morong Rizal. Malapit na po kami sa bayan ng Cardota, Rizal at palabas na po sa bayan ng Morong Rizal.